Sa mismong gabi ng retirement party ko, ang dapat sana'y masayang selebrasyon, doon mismo sinubukan ng sarili kong manugang na wakasan ang lahat. Sa harap ng aming mga bisita, sa sarili kong pamamahay, tinangka niya akong lasunin. Ang laking hiya. Ang sakit isipin na ang asawa ng sarili kong anak ay ganito kawalang utang na loob. Naging ilaw ako ng tahanan para sa kanila, lalo na mula nang ako'y mag-isang muli. Ibinigay ko ang lahat, ang pag-aaral ng aking apo, pati na ang pambili ng kanilang magarbong bahay, ngunit tila wala silang pakialam. Para sa kanila, isa na lang akong matandang hadlang sa kanilang mga plano. Pero mayroon silang hindi alam. Ang pinaghirapan kong 250 million pesos. Iyon ang aking lihim na yaman. At ang isip ko, mas matalas pa sa kanilang inaakala. Ang lola na gusto nilang patahimikin, siya ang magiging mangangaso. Hindi ito tungkol sa simpleng paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan at hindi ako mananatiling tahimik. Kung naranasan mo na ring maliitin sa sarili mong tahanan, i-like at i-share mo ang video na ito. At i-comment sa ibaba. Saan ka nanonood? Kwentuhan mo ako ng iyong istorya. Pag uwi ko sa bahay, galing sa ospital, iba na ang pakiramdam. Ang dating tahanan na puno ng masasayang alaala kasama ang aking yumaong asawa ay parang nabalot ng isang malamig na anino. Ang bawat sulok na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngayon ay tila may babala. Pumasok ako sa aking study, ang paborito kong parte ng bahay. Umupo ako sa lumang leather na upuan kung saan ko binuo ang aking kumpanya mula sa wala. Kumuha ako ng isang bagong bote ng champagne. Hindi yung bote na ginalaw ng aking manugang. Binuksan ko ito at nagsalin sa isang malinis na baso. Ang tunog ng pagbuhos ay tila isang hudyat. Isang hudyat na tapos na ang pagpapanggap. Habang iniinom ko ang champagne, isa lang ang tanong sa aking isipan. Isang simpleng tanong, bakit? Bakit nila ito gagawin? Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanila? Alam kong kailangan kong alisin ang emosyon ko. Sa loob ng 45 taon sa mundo ng negosyo, natutunan kong hindi pwedeng magpadala sa galit o sa lungkot. Kailangan mong maging kalmado. Kailangan mong maging lohikal. Kailangan mong mag-imbestiga. Kaya't ginawa ko ang isang bagay na sanay na akong gawin. Nagsaliksik ako. Hindi yung tipo na gumagamit ng computer o internet. Kinuha ko ang isang legal pad at isang pluma at nagsimula akong magsulat. Sa loob ng maraming oras, doon sa tahimik na gabi, inilista ko ang lahat ng alam ko tungkol sa buhay ng aking anak na si Paulo at ng kanyang asawang si Katrina. Ang kanilang sitwasyon sa pananalapi. At habang isinusulat ko ang bawat detalye, unti-unting nabubuo ang isang malinaw na larawan. Isang larawan ng kasakiman. Ang kumpanya ng arkitektura ni Paulo, matagal nang naghihingalo. Ang butik naman ni Katrina na nagbebenta ng alahas. Mas mukha pang hobby kaysa negosyo, pero ang kanilang pamumuhay ay parang pamumuhay ng mga milyonaryo. Isinulat ko ang kanilang bahay sa Alabang, isang mansyon na 3 beses ang laki sa talagang kaya nilang bayaran. Ang kanilang 2 sasakyan, isang BMW at isang Mercedes-Benz, parehong hindi pa bayad. Naalala ko ang mga designer bags ni Katrina, ang mga mamahaling relos ni Paulo, ang kanilang mga bakasyon sa ibang bansa. Saan galing ang lahat ng iyon? At doon ko naalala ang sarili kong checkbook. Binuklat ko ang mga talaan ko sa nakalipas na 5 taon. Para akong sinasampal ng bawat numerong nakasulat. 100,000 piso dito, para daw sa negosyo ni Paulo. 50,000 doon, dahil kinapos daw sila sa bayarin. Ako ang nagbigay ng down payment para sa bahay nila. Dahil umiyak si Katrina na gusto niyang palakihin ang kanilang anak, ang aking apo na si Angela, sa isang magandang lugar. Ako ang nagbabayad ng matrikula ni Angela sa pribadong eskwelahan. Dahil hindi daw sapat ang kalidad ng pampublikong paaralan para sa kanilang anak. Regalo. Iyon ang tawag ko sa mga iyon. Tulong. Isang pamumuhunan sa kanilang kaligayahan. Hindi ko kailanman inisip na utang iyon. Pero habang tinitingnan ko ang kabuuan, halos 2 milyong piso,
Napagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. Para sa kanila, hindi iyon tulong. Iyon ay isang advance. Isang paunang bayad mula sa mana na hindi na nila mahintay makuha. At ngayong naibenta ko na ang aking kumpanya sa halagang 250 million pesos. Ang kanilang pagiging desperado ay umabot na sa sukdulan. Iyon ang motibo. Ang pera. Palagi namang pera. 5:00 ng umaga, nagtimpla ako ng kape. Umupo ako sa aking mesa sa kusina, ang parehong mesa kung saan ko tinuruan si Paulo na magsulat noong bata pa siya. Ang sakit sa puso, ang bigat sa dibdib. Pero alam kong hindi ito ang oras para maging mahina. Biglang tumunog ang telepono bandang 7:30. Si Katrina. Ang timing niya, perpekto. Sinagot ko ang telepono, pinilit kong gawing normal at kalmado ang aking boses. Ang boses niya sa kabilang linya, puno ng pekeng pag-aalala. Narinig ko siyang nagsabi, "Mama Teresita, kumusta na po kayo? Hindi po ako nakatulog buong gabi kay isip sa inyo." "Talaga ba, Katrina? Hindi ka nakatulog? Baka dahil nag-aalala ka kung gumana ba ang iyong lason?" Nagpatuloy siya. "Pagkatapos po ng nangyari kay Mommy, nag-aalala po ako. Baka may mali sa pagkain o sa inumin. Wala po ba kayong naramdamang kakaiba?" Isang pangingisda. Gusto niyang malaman kung may epekto ba sa akin. Napakagaling niyang umarte. Sumagot ako ng may tamis, "Ay nako, iha, ayos lang ako. Malakas pa naman itong matandang ito. Narinig mo na ba ang balita tungkol kay Gloria?" Mabilis siyang sumagot. "Opo, Mama. Sabi po ng doktor, makakalabas na siya ngayon. Baka daw po may nainom lang siyang gamot na hindi hiyang sa kanya bago ang party. Alam niyo naman po si Mommy, kung minsan nakakalimot sa gamot niya." Doon niya ipinakita ang kanyang kamay. Ang nanay niya pagkaalis ni Paulo, naiwan akong nakatayo sa gitna ng aking kusina. Ang amoy ng kape at ng matamis na pastry na dala niya ay tila naging amoy ng pagkakanulo. Ang imahe ng aking anak, ang sarili kong anak na nag-aalok sa akin ng isang magandang kulungan, ay hindi maalis sa aking isipan. Ang Villa Paraiso. Paraiso. Napakagandang pangalan para sa isang lugar kung saan nila ako ikukulong habang unti-unti nilang kinukuha ang lahat ng aking pinaghirapan. Pero sa sandaling iyon, nawala ang lungkot, nawala ang sakit. Ang pumalit ay isang bagay na mas malakas. Isang bagay na pamilyar sa akin mula sa maraming taon ng pakikipaglaban sa mundo ng negosyo. Determinasyon. Hindi ako isang mahinang matanda na basta na lang susuko. Hindi ako isang tropeyo na ilalagay nila sa isang estante. Ako si Teresita. At hindi pa tapos ang laban. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ng isang numero na matagal ko nang kabisado. "Good morning, Teresita," sagot ng isang formal na boses sa kabilang linya. "It's good to hear from you." Si Attorney David Reyes, ang aking abogado sa loob ng 20 taon. Isang taong nakakita sa aking pagbangon mula sa pagkamatay ng aking asawa, sa pagbuo ng aking negosyo, at sa bawat malaking desisyon na ginawa ko. Isang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong buo. "David," sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may bigat. "Kailangan kitang makausap agad-agad." Naramdaman niya siguro ang pagkaapurahan sa aking boses. "May problema ba?" tanong niya. Tumingin ako sa bintana ng aking study. Ang hardin na itinanim ng aking asawa, ang mga rosas ay namumukadkad. Isang paalala na kahit sa gitna ng kaguluhan, mayroon pa ring kagandahan. Mayroon pa ring pag-asa. "Hindi ako sigurado, David," sagot ko. "Pero sa tingin ko, sinusubukan ng sarili kong pamilya na patayin ako." Isang sandali ng katahimikan. Alam kong nabigla si David. Hindi ito ang karaniwang tawag na natatanggap niya. "Saan at kailan?" sabi niya. Ang kanyang tono ay naging seryoso na. Ang opisina ni Attorney Reyes ay nasa 15 palapag ng isang gusali sa Makati. Ang tanawin mula sa kanyang bintana, ang buong syudad. Palagi akong nakakaramdam ng seguridad dito. Ang amoy ng mamahaling libro at ang katahimikan, lahat ay nagsasabing nasa mabuting kamay ka. Pagkatapos kong ikwento sa kanya ang lahat,
Bawat detalye, mula sa paglalagay ni Katrina ng kung ano sa aking baso, sa pagbagsak ni Gloria, hanggang sa pagbisita ni Paulo kaninang umaga at ang alok niyang Villa Paraiso, nakikinig lang si David, hindi siya sumasabad. Paminsan-minsan may isinusulat siya sa kanyang legal pad. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesionalismo. Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. Tinitigan niya ako. Sigurado ka sa nakita mo, Teresita? Kasing sigurado ko na nakaupo ako ngayon dito sa silya mo, David. Sagot ko. Tumango siya. Ang problema natin ay patunayan ng intensyon. Pwedeng sabihin ni Katrina na bitamina lang ang inilagay niya o isang pampalasa. Kung hindi natin masusuri ang natirang champagne, wala tayong ebidensya ng attempted murder. Kung gayon, ipasuri natin, sabi ko. Kahit na makakita tayo ng lason, paliwanag niya, hindi pa rin natin mapapatunayan na ikaw ang target. Pwede niyang sabihin na ang nanay niya ang gusto niyang lasunin para sa insurance o baka ibang tao. May punto siya, ang batas ay komplikado. Hindi sapat ang alam mo, ang katotohanan. Kailangan mo itong mapatunayan. Pero Teresita, sabi niya, at ang kanyang boses ay bumaba. Mayroon pa tayong isang bagay na kailangang pag-usapan, isang bagay na mas mapanganib. Tumingin ako sa kanya, naghihintay. Kung handa silang pumatay para sa pera mo, sabi niya, maaaring subukan muna nila ang ibang paraan. Mga legal na paraan. Pwede nilang questionin ang iyong katinoan sa pag-iisip. Bigla, ang lahat ay nagkaroon ng saysay, ang pag-aalala ni Paulo, ang mungkahi niyang Villa Paraiso. Sa anong basehan? Tanong ko. Ang iyong edad, sagot niya. Ang pag-iisa mo sa malaking bahay. Ang stress mula sa pagbebenta ng iyong kumpanya. Kung makakagawa sila ng isang pattern, isang kwento ng paghina ng iyong pag-iisip, pwede silang magpetisyon sa korte para sa guardianship. Guardianship. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang sampal. Kapag kontrolado na nila ang iyong pagkatao, patuloy ni David, kontrolado na rin nila ang iyong mga ari-arian, ang Villa Paraiso. Hindi iyon isang retirement home, iyon ay isang estratehiya. Ilagay ako sa isang lugar kung saan ako'y isolated. Paligiran ako ng mga medical professional na babayaran nila para magdokumento ng mga sintomas ng pagiging ulyanin o pagkalito. Napakatalino at napakasama. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag. Hindi ako magpapakita ng takot. Binuksan ni David ang isang drawer at kumuha ng isang makapal na folder. Una, sabi niya, idodokumento natin ang iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip. Ipapa-evaluate kita sa isang geriatric psychiatrist, isang eksperto na pinagkakatiwalaan ko, para mayroon tayong opisyal na talaan. At pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni David. Isang ngiti na nagsasabing handa na siyang lumaban. Pagkatapos, magiging malikhain tayo sa iyong estate planning. Kung gusto nilang maglaro, Teresita, sisiguraduhin nating sa iyong mga patakaran sila maglalaro. Sa sumunod na 2 oras, pinag-aralan namin ang lahat ng option. Mga trust, mga medical directive, mga financial arrangement na magti-trigger ng automatic audit kung may sino mang susubok na galawin ang aking mga account ng walang tamang autorisasyon. Binuo namin ang isang pader. Isang legal na pader sa paligid ng lahat ng aking pinaghirapan. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking huling habilin. Baguhin natin lahat, David, sabi ko. Kinuha niya ang kopya ng luma kong testamento. Nakasaad doon na halos lahat ay mapupunta kay Paulo, ang anak ko, ang nag-iisa kong anak. Ano ang gusto mong gawin? Tanong niya. Si Paulo, sabi ko, at bawat salita ay may bigat, ay makakatanggap ng isang trust fund, isang maliit na halaga bawat taon, sapat para mabuhay ng komportable, pero hindi sapat para sa kanilang marangyang pamumuhay. At si Katrina? Si Katrina, sabi ko ng walang pag-aalinlangan, ay walang makukuha. Kahit isang sentimo. At ang natitirang bahagi ng iyong yaman? Napangiti ako.
Mapupunta sa cancer research bilang alaala sa aking asawa at sa iba't ibang charity na matagal ko nang sinusuportahan. Isinulat ni David ang lahat. Ang bawat salita ay isang ladrilyo sa pader na itinatayo ko. Bago ako umalis, may huling sinabi si David. "Teresita," sabi niya, ang kanyang mukha ay seryoso ulit. "Dahil sa mga sinabi mo, kailangan mong isipin ang iyong personal na kaligtasan. Kung sinubukan nila minsan, susubukan nila ulit. At sa susunod, baka mas maingat na sila." Naalala ko ang alok ni Paulo na doon ako matulog sa kanila kagabi. Isang byuda na nalulungkot, marahil uminom ng pampatulog. Napakadali para sa isang matanda na aksidenteng makainom ng sobrang tableta. "Ano ang mungkahi mo?" tanong ko. "Mga security camera," sabi niya. "Motion sensors, isang panic button system. Mayroon akong kilalang kumpanya, mga eksperto sa proteksyon para sa mga high net worth individual." High net worth individual. Iyon na pala ako ngayon, sapat ang yaman, para pagplanuhan na patayin. Habang nagmamaneho ako pauwi, bawat sasakyan sa aking likuran ay tila kahina-hinala. Paranoid na ba ako? O baka naman, nagiging maingat lang? Pagdating ko sa aking garahe, nagring ang aking telepono. Si Katrina ulit. Ang boses niya, masayang-masaya. "Mama Teresita, nakauwi na po si Mami galing ospital." Okay na po siya, kahit hindi niya masyadong maalala ang nangyari kagabi, sabi ng doktor. Normal lang daw po iyon. Napakaginhawa, hindi na niya maalala. Siyempre, napakabuting balita, sabi ko. Gusto ko siyang bisitahin bukas. Ay, mabilis niyang sabi. Hindi pa po siya pwedeng tumanggap ng bisita, Mama. Baka sa mga susunod na araw na lang po. Sige, iha, sabi ko. Pakisabi na lang na iniisip ko siya. Pagkatapos ng tawag, nanatili ako sa loob ng aking sasakyan. Tinitigan ko ang aking bahay, ang tahanan ko sa loob ng 30 taon. Dito lumaki si Paulo. Dito kami nangarap ng aking asawa. Ngayon, parang isang kuta na kinukubkob. Pero natutunan ko sa negosyo na minsan ang pinakamahusay na depensa ay isang magandang opensa. Oras na. Oras na para ipakita sa aking pamilya kung ano talaga ang kayang gawin ng isang 70 anyos na babae. Kinaumagahan, eksaktong 8:00, dumating ang security company. 3 technician sa mga van na walang marka. Buong araw silang nag-install ng mga kamera sa bawat sulok ng aking bahay, sa loob at sa labas. Naglagay sila ng mga motion detector sa mga bintana at pinto, at binigyan nila ako ng isang maliit na panic button na pwede kong isabit sa aking leeg. Isang pindot lang, at darating ang pulis sa loob ng 3 minuto. Sinabi ko sa mga kapitbahay na nagkakaproblema ako sa mga magnanakaw ng package. Isang palusot na madaling paniwalaan. Pagsapit ng hapon, ang aking bahay ay mas protektado pa kaysa sa isang tindahan ng alahas. Pero ang tunay na seguridad ay dumating bandang 2:00. Isang sobre na inihatid ng isang mensahero mula sa opisina ni David. Nasa loob nito ang aking bagong testamento. Ang mga dokumento para sa trust, ang aking medical directives. Lahat ay pirmado, nasaksihan at notaryado. Kung gusto ni na Paolo at Katrina ang aking pera, kailangan nilang maghintay. At mas kaunti ang makukuha nila kaysa sa kanilang inaasahan. Ang unang hakbang ay tapos na. Ang aking kuta ay nakatayo na. Ngayon, kailangan ko na lang hintayin ang susunod na atake ng kaaway. At alam kong, hindi sila magtatagal. 2 araw ang lumipas. 2 araw ng nakakabinging katahimikan. Walang tawag, walang bisita. Tila naghihintay din sila ng tamang pagkakataon. Ginugol ko ang oras na iyon sa pag-aaral ng aking bagong security system. Tinitingnan ko sa monitor ang bawat anggulo ng aking pamamahay. Ang hardinero na nagdidilig, ang mailman na nagiiwan ng sulat. Pakiramdam ko'y isa akong general na pinagmamasdan ang kanyang teritoryo. Pagkatapos isang umaga, habang nagkakape ako sa aking hardin, tumunog ang aking doorbell. Inaasahan ko na sina Paulo at Katrina iyon. Handa na ako sa anumang sasabihin nila. Ngunit nang tingnan ko ang monitor, laking gulat ko. Hindi sila. Si Gloria, ang ina ni Katrina.
Nakatayo sa labas ng aking gate, mukhang pagod at mas payat kaysa dati, pero may determinasyon sa kanyang mga mata. Pinagbuksan ko siya ng pinto. Pumasok siya at agad kong nakita ang takot sa kanyang mukha. "Teresita," sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. "Kailangan nating mag-usap." Dinala ko siya sa sala at ipinagtimpla ng tsaa. Habang ginagawa ko iyon, pinagmasdan ko siya. Mukha siyang pagod, oo, pero alerto ang kanyang isipan. Hindi siya mukhang isang taong nalilito o ulyanin dahil sa gamot, gaya ng gustong palabasin ng kanyang anak. Umupo siya sa sofa at hinawakan ng mahigpit ang kanyang tasa ng tsaa na para bang iyon ang kanyang lifeline. Sinabi sa akin ni Katrina, simula niya, na nagkaroon lang daw ako ng masamang reaksyon sa gamot, allergy daw. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. "Pero Teresita, wala akong iniinom na gamot maliban sa vitamins. Matagal na." Interesting. Ang kasinungalingan nila ay nagsisimula ng mabunyag. "Ano ang natatandaan mo sa party, Gloria?" Tanong ko ng may pag-iingat. "Lahat," sagot niya. "Naalala ko lahat. Hanggang sa nagsimula akong makaramdam ng pagkahilo. Naalala ko na ang champagne ay may kakaibang lasa. Mapait. Parang may halong metal. At naaalala ko rin na nakita ko si Katrina malapit sa lamesa ng mga inumin kanina. May ginagawa siya sa isang maliit na bote. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na. Ito na ang kumpirmasyon." "Anong klaseng bote?" tanong ko. "Parang bote ng eyedropper," sabi niya. "Yung tipo na ginagamit sa essential oils o sa ibang mga bagay." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ibinababa niya ang tasa. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata at ang takot ay napalitan ng isang masakit na katiyakan. "Teresita," sabi niya, ang boses niya ay halos pabulong na. "Sa tingin ko, sinubukan kang lasunin ng anak ko." Hindi ako nagulat, pero ang marinig iyon mula sa sarili niyang ina, may ibang bigat. "Bakit mo naman nasabi niyan?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Dahil ilang buwan na niyang bukambibig ang pera mo, Teresita. Kung gaano daw ka-unfair na napakarami mong pera habang sila ay naghihirap. Kung gaano daw gagaan ang buhay nila kung may mangyari sa'yo." Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. "May sinabi ba siyang mas tiyak?" tanong ko. "Noong isang buwan," pagpapatuloy niya, "tinanong niya ako kung sa tingin ko ba ay binago mo na ang iyong testamento. Mukha siyang sobrang interesado sa mana ni Paulo. Doon, nagdesisyon ako. Kailangan ni Gloria na malaman ang buong katotohanan. At kailangan ko ng isang kakampi, isang saksi." "Gloria," sabi ko ng dahan-dahan. Nakita ko si Katrina na naglagay ng isang bagay sa baso ko ng champagne at sinadya kong pagpalitin ang ating mga baso. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Sinubukan kanyang patayin. Bulong niya. At ako ang muntik ng mamatay. "Oo," sagot ko. Nanahimik kami pareho. Hinayaan naming lumubog sa aming kamalayan ang bigat ng katotohanang iyon. Isang anak na handang pumatay para sa pera. Isang ina na naging biktima. "Anong gagawin mo?" tanong niya sa wakas. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat na. Isang bagong araw. Isang bagong yugto sa larong ito. "Ibibigay ko sa kanila kung ano ang gusto nila," sabi ko. "Pero hindi sa paraang inaasahan nila." Pagkaalis ni Gloria, may isa pa akong tinawagan. Isang luma kong kakilala sa negosyo, si Patricia Williams. Si Patricia ay nagpapatakbo ng isang private investigation firm. Dalubhasa siya sa corporate espionage at background checks. Ilang beses ko na siyang nakatrabaho noon kapag kailangan ko ng impormasyon tungkol sa mga potensyal na business partner. "Teresita Wilson," sabi ng mainit na boses ni Patricia sa telepono. "Nabalitaan ko ang tungkol sa pagbebenta mo ng kumpanya. Congratulations." "Salamat, Patricia. Kailangan ko ng pabor. Isang personal na pabor." "Anong klaseng pabor?" Huminga ako ng malalim. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa pananalapi ng anak ko. Mga bank account, credit card, utang,
investments, lahat. Isang sandaling katahimikan. Sigurado ka ba, Teresita? Minsan, ang impormasyon tungkol sa pamilya ay hindi maganda. Sigurado ako, sagot ko. Bigyan mo ako ng 48 hours. Habang nagtatrabaho si Patricia, sinimulan ko na ang susunod na yugto ng aking plano. Tinawagan ko si Paulo. Anak, sabi ko, sinisikap kong gawing medyo balisa ang aking boses. Pwede ba tayong magkita para mananghalian? Sa paborito nating restaurant? Ang restaurant na iyon, doon namin ipinagdiwang ang kanyang pagtatapos sa arkitektura, ang kanyang kasal, ang kapanganakan ni Angela. Isang lugar na puno ng masasayang alaala. Isang perpektong lugar para sa isang pagtatanghal. Pumayag siya. Narinig ko ang kaba sa kanyang boses. Dumating siya sa restaurant na mukhang ninenerbiyos. Panay ang tingin sa kanyang telepono. Kumusta na po kayo, ma? Tanong niya. Mukha po kayong balisa sa telepono. Huminga ako ng malalim na para bang naghahanda sa isang malaking desisyon. Paulo, iniisip ko ang mga sinabi ninyo ni Katrina. Tungkol sa aking kaligtasan, tungkol sa pagpaplano para sa hinaharap. Nakita ko kung paano nagliwanag ang kanyang mukha. At sa tingin ko, tama kayo. Oras na para gumawa ng ilang pagbabago. Lumapit siya sa akin, puno ng pananabik. Anong klaseng pagbabago po, ma? Tiningnan ko ang Villa Paraiso, sabi ko. Yung lugar na binanggit mo. Tinawagan ko sila kaninang umaga. Napakagaling, ma. Sigurado po akong magugustuhan niyo doon. Mayroon daw silang bakante, patuloy ko. Pero kailangan daw mapunan agad. May isa pa daw kasing interesado sa unit. Gaano kabilis po? Sa susunod na linggo. Kailangan ko daw bayaran ng entrance fee bago mag-Biyernes para masigurado ang unit. Ang kanyang tuwa ay halos hindi na maitago. Hindi po yan problema, di ba? Nasa inyo na po ang pera mula sa pagbebenta. Oo naman, sabi ko. Medyo malaking hakbang lang ito. Naisip ko, baka pwede ninyo akong tulungan ni Katrina sa mga papeles para masigurado kong tama ang desisyon ko. Siyempre po, ma, ikagagalak po naming tumulong. Nginitian ko ang aking anak. Sinasaulo ko ang kanyang mukha. Sa loob ng ilang araw, ang sabik na ekspresyong iyon ay mapapalitan ng ibang-iba. May isa pa pala, sabi ko, na parang hindi mahalaga. Hinihiling ng facility na lahat ng residente ay mayroong power of attorney. Para may magdesisyon kung sakaling hindi ko na kaya. Inaasahan ko sana na ikaw ang tatanggap niyan, anak. Siyempre po, ma. Kahit ano po ang kailangan nyo. Perpekto. Akala ni Paulo, siya ang nagmamaniobra sa akin para ibigay sa kanya ang kontrol sa aking pera. Ang hindi niya alam, diretso siyang naglalakad papunta sa aking bitag. Huwebes ng umaga. Tumawag si Patricia. Ang ulat niya ay mas malala pa sa aking inaasahan. Lubog sila sa utang, Teresita, sabi niya. Ang bahay, 3 beses nang na-refinance. May 2 silang mortgage at isang home equity line of credit na sagad na. Ang utang nila sa credit card, mahigit 4 na milyong piso. Paano sila nakakapagbayad? Tanong ko. Halos hindi na. Ang negosyo ni Paulo 2 taon nang nalulugi. Ginagamit nila ang isang credit card para bayaran ng isa pa, isang klasikong senyales ng desperasyon. At pagkatapos, ibinigay niya ang huling piraso ng impormasyon. Ang piraso na nagpatigas sa aking puso. May isa pa, Teresita. Kumuha si Katrina ng life insurance policy para sa iyo 6 na buwan na ang nakalipas. Nanlamig ang aking dugo. Magkano? 10 milyong piso. At siya ang nakalistang benepisyaryo. 10 milyon. Hindi lang pala nila ako gustong patayin para sa mana. Mayroon pa palang bonus. Pinlano nila ang aking pagkamatay, hindi lang sa loob ng ilang araw, kundi sa loob ng maraming buwan. Ang pagiging mabait nila, ang pag-aalala, lahat ay isang palabas. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa aking study. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nasa lugar na. Ngayon, oras na para iset up ang huling eksena. Kinahapunan, dumating sina Paulo at Katrina sa aking bahay. May dala silang isang briefcase na puno ng mga dokumento mula sa Villa Paraiso. Ipinagmalaki nila ang mga ito sa aking mesa sa dining room na parang mga general na nagpaplano ng isang laban.
Ito po ang admission contract, paliwanag ni Katrina. Itinuturo ang isang makapal na salansan ng mga papel. At ito naman po ang financial disclosure form. Ililista po dito lahat ng assets nyo para makalculate ang inyong monthly fees. Mukhang kumpleto nga, sabi ko, habang sinusulyapan ang mga dokumento. Gusto nilang malaman ang lahat, bawat account, bawat investment, lahat. Nandito na rin po ang power of attorney, ma. Dagdag ni Paulo, inuusog ang isa pang dokumento papunta sa akin. Standard lang po yan. Binibigyan lang ako ng autoridad na asikasuhin ang inyong mga financial affairs kung hindi nyo na po kaya. Binasa ko ng mabuti ang dokumento. Hindi ito standard. Ito ay isang ganap na pagbibigay ng kontrol. Sa isang pirma ko lang, magkakaroon siya ng agarang access sa aking mga bank account, sa aking mga investment, at sa autoridad na gumawa ng anumang desisyon sa pananalapi para sa akin. Mukhang napakalawak nito, sabi ko. Kailangan ko ba talagang ibigay sa iyo ang ganito kalaking kapangyarihan? Para lang po itong pag-iingat, ma, sabi ni Paulo. Hinihiling po ito ng facility. At sa totoo lang po, sa edad nyo, mas maganda na may mas bata na humahawak ng mga komplikadong bagay na yan. Sa edad ko, narinig ko na naman ang mga salitang iyon. Paano kung magbago ang isip ko tungkol sa Villa Paraiso? Tanong ko. Pwede bang bawiin ito? Nagkatinginan sina Paulo at Katrina, isang mabilis na sulyap. Well, technically po, oo, sabi ni Katrina. Pero, mahigpit po ang patakaran ng facility tungkol sa mga residenteng gustong umalis. May mga medical evaluation, mga waiting period, medyo komplikado po. Siyempre, kapag nakapirma na ako at nakapasok na sa Villa Paraiso, kontrolado na nila ang aking pera at gagawin nilang napakahirap para sa akin na umalis, lalo na kung mayroon silang isang doktor na handang mag-evaluate ng aking katinoan sa pag-iisip. Huminga ako ng malalim na parang nag-iisip. Kailangan kong pag-isipan ito ngayong gabi, sabi ko, kinukuha ang mga papeles. Ito ay isang malaking desisyon. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Paulo. Ma, tandaan niyo po, kailangan nating isumite lahat bukas kung gusto niyo po makuha ang unit. Naiintindihan ko, sabi ko. Magkakaroon kayo ng sagot sa akin bukas ng umaga. Pagkaalis nila, tinawagan ko agad si David. David, sabi ko, kailangan mong maghanda ng isang bagay para sa akin. At kailangan kong makuha ito bukas ng umaga. Anong klaseng bagay, Teresita? Ngumiti ako. Yung tipo ng bagay na magtuturo sa aking pamilya ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking study at inulit-ulit ang plano sa aking isipan. Lahat ay dapat maging perpekto. Bukas, makukuha ni na Paulo at Katrina kung ano ang nararapat sa kanila. Pero bago iyon, may isa pa akong huling tawag na kailangang gawin. Isang tawag na magsisiguro na lahat ng artista sa aking dula-dulaan ay darating sa tamang oras, Biyernes ng umaga. Ang langit ay kulay abo at may mahinang ambon. Isang perpektong panahon para sa aking pinlanong pagtatanghal. Ang buong bahay ay tahimik. Isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Pinaghandaan ko ang aking sarili. Nagsuot ako ng isang simpleng bestida, ang paborito ng aking yumaong asawa. Inayos ko ang aking buhok. Tumingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi isang mahinang 70 anyos na babae. Ang nakita ko ay isang mandirigma. Handa na. Eksaktong 9:09 ng umaga. Tumunog ang aking doorbell. Nandoon na sila. Si Paulo at si Katrina. Nakabihis na parang dadalo sa isang business meeting. At sa isang banda, tama sila. Ito ang pinakamahalagang transaksyon ng kanilang buhay. Pinapasok ko sila. Ang kanilang mga ngiti ay hindi maipinta. Ang mga mata nila ay kumikinang sa pananabik. Nakapagdesisyon na po ba kayo, ma? Tanong ni Paulo. Halos hindi na makapaghintay. Umupo ako sa aking paboritong silya sa sala. Kalmado, kontrolado. Oh, anak, nakapagdesisyon na ako. Kinuha ko ang mga papeles ng Villa Paraiso mula sa mesang nasa tabi ko. Ang mga papeles ay pirmado na, notaryado na. Sa tingin ko, tama kayo. Oras na para simulan ang bagong yugto ng aking buhay.
Nakita ko ang laking ginhawa sa mukha ni Katrina. Halos mapatalon siya sa tuwa. Ay, Mama Teresita, natutuwa po ako para sa inyo. Sigurado po akong mag-e-enjoy kayo doon. Sigurado nga ako, sagot ko. At Paulo? Pinirmahan ko na rin ang mga papeles para sa power of attorney. Nanginginig ang mga kamay ni Paulo habang inaabot niya ang mga dokumento. Para siyang isang batang nakatanggap ng pinakahihintay na regalo. Ito po ang tamang desisyon, Ma. Hindi po kayo magsisisi. Nginitian ko siya. Isang ngiti na puno ng mga lihim. Hindi nga ako magsisisi. Ang sumunod na oras ay ginugol namin sa pag-aayos ng mga financial paperwork. Bukas ang laptop ni Katrina at mabilis siyang nagtatype habang ibinibigay ko ang mga account number at mga access code. Bawat ilang minuto, nagtitinginan sila ni Paulo, isang tingin na puno ng kahulugan, para silang mga batang hindi makapaniwala na dumating ng maaga ang Pasko. Ibinigay ko ang lahat ng impormasyong kailangan nila, bawat detalye. Hayaan natin silang maniwala na nasa kanila na ang lahat. Nang matapos kami, isinara ni Katrina ang kanyang laptop nang may malaking ngiti. Ayan, kumpleto na po lahat. Tumayo ako. May isa pa pala, sabi ko ng mahinahon. Kailangan kong pumirma ng ilang karagdagang papeles kasama ang aking abogado bago maging opisyal ang lahat. Isang bagay tungkol sa mga buwis para sa malalaking transaksyon. Siyempre po, sabi ni Paulo, mabilis na tumayo. Gusto niyo po bang ihatid namin kayo sa opisina niya? Hindi na kailangan, sagot ko. Papunta na siya dito. Sa katunayan, dapat nandito na siya anumang oras. At parang sa isang pelikula, eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang aking doorbell. Ngumiti si Paulo kay Katrina. Ang galing ng timing ni attorney, sabi niya. Oo nga, sabi ko. Napakagaling ng timing. Naglakad si Paulo papunta sa pinto para pagbuksan ito. Inaasahan niyang makita si Attorney Reyes. Pero hindi si Attorney Reyes ang nakatayo sa aking pintuan. 2 tao, isang babae at isang lalaki. Nakauniforme. Ang ngiti sa mukha ni Paulo ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng pagkalito. Sino po sila? Ang babaeng pulis ay pumasok sa loob. Ang kanyang tingin ay matalas at seryoso. Magandang umaga po. Ako po si Detective Cruz. Hinahanap po namin si Gangkiller Teresita Wilson. Ako si Teresita, sabi ko, lumalapit sa kanila. Si Katrina na nakatayo sa likod ni Paulo ay biglang namutla. Pulis? Bakit po may pulis? Tumingin si Detective Cruz mula sa akin, papunta kay Paulo, at pagkatapos ay kay Katrina. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Katrina. Kailangan po naming makausap kayo tungkol sa isang insidente na nangyari dito sa inyong pamamahay noong nakaraang linggo. Mabilis na nagsalita si Paulo. Anong insidente po? Wala pong nangyaring masama dito. Isang kaso ng pinaghihinalaang paglason, sabi ni Detective Cruz. Ang kanyang boses ay walang emosyon, malamig. Nakarating po sa aming kaalaman na nagkaroon ng medical emergency dito habang may party. Ang mukha ni Katrina ay parang papel sa puti. Yung nanay ko po yun, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. Nagkaroon lang po siya ng reaksyon sa kanyang gamot. Sabi po ng doktor, hindi naman daw po seryoso. Kinuha ni Detective Cruz ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa. Sa katunayan po, Ginang Hartwell, hindi po iyon ang nakasaad sa ulat ng ospital. Hartwell. Ginamit ng detective ang apelyido ni Katrina. Isang hudyat, hindi na ito isang simpleng pagtatanong. Ang resulta po ng toxicology ay nagpapakita na ang inyong ina ay nakainom ng concentrated amount ng oleander extract. Oleander. Isang halaman na madalas makita sa mga hardin. Maganda pero nakamamatay. Hindi po iyon gamot, Ginang Hartwell, patuloy ng detective. Iyon po ay isang nakamamatay na lason. Ang katahimikan sa aking sala ay nakakabingi. Ang tanging maririnig mo ay ang mabilis na paghinga ni Katrina. At mayroon pa po, sabi ni Detective Cruz. Ipinasuri din po namin ang natirang champagne mula noong gabing iyon. Ang bote na binuksan para sa party ay naglalaman ng parehong oleander extract. May isang taong sinadyang lasunin ang champagne na iyon. Ang mga mata ni Paulo ay dahan-dahang lumingon kay Katrina.
Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. "Jess, anong ginawa mo?" Wala akong ginawa." Sigaw ni Katrina, ang kanyang boses ay nagiging piskal sa takot. "Baliw ba kayo? Bakit ko naman lalasonin ang sarili kong nanay?" "Iyon po ang sinusubukan naming alamin," sabi ni Detective Cruz. Lalo na't ang baso ng champagne na may pinakamataas na konsentrasyon ng lason ay orihinal na para kay Ginger Teresita Wilson. Parang hihimatayin si Katrina. Si Paulo naman ay napaupo sa pinakamalapit na silya, ang kanyang mukha ay parang abo. Doon, nagsalita ako. Ang boses ko ay mahinahon pero may bigat. "May isa pa," sabi ko. Tumingin ako sa detective. "Detective, pakita mo sa kanila ang insurance policy." Tumango si Detective Cruz. Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa kanyang folder. Ipinakita niya ito kay Katrina. "Ginang Hartwell, natuklasan din po namin na kumuha kayo ng isang life insurance policy na nagkakahalaga ng 10 milyong piso para kay Ginencor Wilson, 6 na buwan na ang nakalipas. Nagbibigay po ito sa inyo ng isang malinaw na motibo sa pananalapi para sa pagpatay." "Hindi to totoo," bulong ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na nakatingin sa akin. "Mama Teresita, sabihin niyo sa kanila, hindi to totoo." Tinitigan ko ang aking manugang, ang babaeng nagpanggap na nagmamahal sa akin habang pinaplano ang aking kamatayan. "Nakita kita, Katrina," sabi ko. Ang bawat salita ay malinaw. "Nakita kitang inilagay ang lason sa baso ko ng champagne at sinadya kong pagpalitin ang ating mga baso." Ang ulo ni Paulo ay biglang napatingala. "Alam niyo po? Alam niyong sinusubukan kanyang lasunin?" "Alam ko na sa loob ng maraming araw," sagot ko. "Alam ko rin ang tungkol sa inyong sitwasyon sa pananalapi, ang tungkol sa mga utang, ang tungkol sa plano ninyong ipadeklara akong wala sa katinuan. Alam ko ang lahat." Ang mga papeles ng power of attorney ay nahulog mula sa mga kamay ni Paulo na tila manhid na. "Mama, hindi ko po alam ang tungkol sa lason. Sumusumpa po ako sa Diyos, hindi ko alam na tatangkain kanyang patayin. Pero alam mo ang tungkol sa lahat ng iba pa, hindi ba?" sabi ko. "Ang tungkol sa retirement home, ang tungkol sa power of attorney, ang plano na kunin ang pera ko." Ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Si Detective Cruz ay humakbang pasulong. Ang kanyang kasamang pulis ay lumapit kay Katrina. "Katrina Hartwell," sabi ng detective, ang kanyang boses ay opisyal at pinal. "Inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder." Habang pinopusasan si Katrina, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "Akala mo ang talino mo, ano? Wala kang ideya kung ano ang ginawa mo." "Sa katunayan," sabi ko, alam na alam ko kung ano ang ginawa ko." Kinuha nila si Katrina. Habang dumadaan siya sa akin, meron akong huling sinabi sa kanya. Isang pabulong. "Tapos na ang laro, Katrina. Naiwan kami sa sala. Ako at ang aking anak. Ang lalaking nagwasak ng aking tiwala. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang palabas ay tapos na." Pagkaalis ng mga pulis, kasama ang aking manugang, naiwan sa sala ang isang nakabibinging katahimikan. Si Paulo, nakaupo pa rin sa silya. Tulala, nakatingin sa mga papeles ng power of attorney na nagkalat sa sahig. Ang kanyang perpektong plano ay naging abo. Dahan-dahan siyang tumingala sa akin. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong talunan. "Hindi ko po alam ang tungkol sa lason, ma." Ulit niya, ang boses niya ay basag. Ang sabi niya lang, "Kailangan ka naming mapunta sa isang lugar na ligtas, na nagiging makakalimutin ka na raw, gumagawa ng mga maling desisyon." Pinaniwala niya ako. Pinaniwala niya akong kailangan mo ng proteksyon. Pinakinggan ko lang siya. Walang galit, walang awa. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. "Paulo," sabi ko ng mahinahon, "ipakita mo sa akin ang iyong telepono." Nagatubili siya, pero sa huli, ibinigay niya. Binuksan ko ang kanyang mga text message kay Katrina sa nakaraang linggo. At doon, nakita ko ang lahat. Isang mensahe mula kay Paulo.
Nakausap mo na ba si Mama tungkol sa Villa Paraiso? Ang sagot ni Katrina, oo, pinag-iisipan na niya. The sooner na mailipat natin siya, the better. Nagtatanong na siya tungkol sa pera natin. At ang huling mensahe mula kay Katrina, ang mensahe na bumasag sa anumang natitirang pag-asa sa aking puso. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng party, siya na mismo ang magmamakaawa na alagaan natin siya. Ibinalik ko sa kanya ang telepono. Alam mo, hindi ba? Sabi ko, hindi mo man alam ang eksaktong paraan, pero alam mong may binabalak si Katrina noong gabing iyon. Yumuko siya. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Akala ko, tatakutin ka lang niya. Isang palabas, isang peking break-in siguro, para matakot ka at mapapayag na lumipat. Ang kaswal na paraan ng pagkakasabi niya ay nagpanginig sa akin. Ang sarili kong anak ay komportable sa ideya na saktan ako sa emosyonal na paraan para lang makuha ang gusto niya. May isa pa akong kailangang sabihin sa'yo, sabi ko. Yung mga papeles na pinirmahan mo kanina, ang power of attorney na ibinigay ko sa'yo. Tumingala siya, may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Opo, peke ang mga iyon. Ang kanyang mukha ay gumuho. Inihanda iyon ni David para lang sa araw na ito, patuloy ko. Ang tunay kong pera ay nasa mga trust na hindi mo kailanman magagalaw at ang testamentong labis mong pinag-aalala, iiwanan ka lang nito ng maliit na allowance bawat taon. Tumayo ako. Oras na para tapusin ito. Sinira mo ang buhay ko, Ma. Sabi niya, ang luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Tinitigan ko ang lalaki sa aking harapan, ang dating batang lalaki na minahal at pinalaki ko. Hindi, Paulo, sabi ko. Sinira mo ang sarili mong buhay. Sinigurado ko lang na hindi mo masisira ang sa akin. 3 buwan ang lumipas. Ngayon, nakaupo ako sa aking hardin, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang mga rosas ay namumukadkad, mas maganda kaysa dati. Si Katrina ay nasentensyahan ng 15 taon sa bilangguan para sa attempted murder. Si Paulo, 3 taon para sa conspiracy. Si Angela, ang aking apo, ay tumawag kagabi. Sa edad na 16, sapat na ang kanyang isip para maintindihan ang lahat. Sapat na para masuka sa ginawa ng kanyang mga magulang. Lola Teresita, sabi niya, ang boses niya ay puno ng luha. Patawarin niyo po sila. Patawarin niyo po ako. Wala kang kasalanan, apo, sabi ko, at mahal na mahal ka ni Lola. Pupunta siya dito para manirahan kasama ko ngayong summer. Si Gloria ay naging isang di inaasahang kaibigan. Nagkakape kami 2 beses sa isang linggo. 2 babaeng pinagbuklod ng isang kakaibang karanasan. Ang bahay ay payapa na. Protektado ng mga kamera at ng mga legal na dokumento na nagsisiguro ng aking kalayaan. Sinimulan ko ang kwentong ito sa isang nabigong paglason. Pero sa totoo lang, ito ay tungkol sa isang bagay na mas mahalaga. Ang pagkakaiba ng pagiging matanda at ng pagiging walang kapangyarihan. Maaaring 70 anyos na ako, pero malayo ako sa pagiging walang kapangyarihan. At sino mang susubok na maliitin ang isang matalas na matanda, matututunan nila, tulad ng natutunan ni Paulo at Katrina, na ito ay isang napakamahal na pagkakamali. Minsan, ang pinakamagandang gantimpala ay ang mabuhay ng maayos, at ang masigurong ang mga taong nanakit sa'yo ay hindi matitikman ang bunga ng kanilang kasamaan. Nagtagumpay ako sa pareho, at dahil doon, makakatulog ako ng mahimbing ngayong gabi.